Mahilig ka ba sa mga kwentong baryo o sa mga kwentong magpapataas ng balahibo mo? Kung oo, suportahan mo ang channel ko para sa mga susunod pang nakakakilabot na mga kwento. Noong panahon na madalas pa akong umuwi sa probinsya ng lola ko sa Capiz, isang simpleng baryo lang ang tinitirhan nila. Mapuno, tahimik at halos magkakakilala ang lahat ng tao sa paligid. Dito ko unang narinig ang pangalan ni Aling Martha, isang matandang babae na nakatira sa pinakadulo ng Purok 3. Sabi ng mga matatanda, huwag na huwag kang gagala kapag mag-aalas 9 na ng gabi. Lalo na kung malapit ka sa bahay ni Aling Martha. Hindi raw kasi siya basta-basta matandang babae. Isa raw siyang aswang. Nung una, hindi ako naniniwala. Lahat kasi ng kwentong baryo, parang imbento lang, para takutin ang mga bata. Pero isang gabi, may nangyari na nagpabago ng pananaw ko. Gabi na nun, siguro mga alas 10 ng gabi. Hindi sinasadyang napalayo ako habang naglalakad galing sa bahay ng pinsan ko. Madilim na at ang tanging ilaw ko ay ang mahinang cellphone ko. Habang papawi ako, napadaan ako malapit sa bahay ni Aling Martha. Lumang-luma ang bahay niya, gawa sa kahoy. May kalawanging bubong at palaging sarado ang mga bintana. Napahinto ako nang napansin kong bukas ang isang bintana at may bahagyang liwanag sa loob. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang anino ng isang payat na babae sa loob. Nakayuko siya, parang may hinahanda o nililinis. Akala ko dati mahina na siya, pero nung gumagalaw siya, ang bilis, para bang hindi akma sa edad niya. Dahil doon, bigla akong kinilabutan. Pinilit kong huwag mag-ingay at mabilis akong naglakad papalayo. Pero bago ako tuluyang makalayo, may narinig akong kakaibang tunog mula sa likod ko. Parang pagaspas ng pakpak ng napakalaking ibon. Paglingon ko, wala naman akong nakita. Pagdating ko sa bahay ni Lola, hingal na hingal ako. Pinagalitan pa nga ako dahil ang tagal ko raw. Hindi ko na lang kunento ang nakita ko. Pero simula noon, palagi na akong may nararamdamang parang may nakatingin. Lalo na kapag lumalabas ako ng bahay sa gabi. Isang linggo matapos yun, may balitang kumalat. May kambal na sanggol raw ang namatay sa kabilang baryo. Walang sugat, walang bakas ng sakit, pero ang sabi ng mga matatanda, tuyong-tuyo raw ang katawan. Parang walang dugo. Kinilabutan ako. Bigla kong naalala ang gabing yun. Ang tunog ng pakpak, ang anino sa bintana. Hindi ko alam kung totoo ngang si Aling Martha ang may gawa. Pero mula nun, hindi na ako dumadaan sa bahay niya. At tuwing papadaan ako doon sa lugar na yon, kahit na umaga, may nararamdaman akong lamig sa batok ko. Kahit na tirik na araw. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang lahat ng yon, kinikilabutan pa rin ako. Kasi sa probinsya, hindi mo alam kung alin sa mga matatanda ang simpleng mananahi lang at alin sa kanila ang matagal nang may itinatagong lihim. Ako si Lisa, tumbong Bohol, pero sa Capiz na nakatira mula nung ikasal ako sa mister ko. Nakasanayan ko na ang buhay probinsya. Tahimik, simple, pero may mga bagay na hindi ko pa rin talaga maintindihan. Isa na roon, ang gabing muntik nang may mangyari sa anak ko. Nangyari ito nung 2 buwan pa lamang ang anak ko na si Baby Joaquin. Madalas siyang umiyak, lalo na sa 10 oras ng gabi. Akala ko normal lang yun sa mga bagong panganak. Pero sabi ng mga kapitbahay, iba raw kapag ang iyak ng bata ay biglang nag-iiba ang tono. Parang may sinasagot, parang may kausap. Hindi ko agad pinansin. Isang gabi,
Bandang 2:00 ng madaling araw, biglang umiyak ng napakalakas si Joaquin. Hindi yun normal na iyak, mas matinis, parang namamalikmata. Tumayo agad ako, kinuha ko siya at sinubukan kong padidihin pero ayaw. Hindi ko alam kung gutom, masakit ang tiyan o may nararamdaman siyang iba. Napansin ko rin na parang ang bigat ng hangin, mainit kahit madaling araw, tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Tapos may narinig akong mahina, parang may kumakaskas sa bubong. Hinintay ko kung ulit uli. Maya-maya, mas malakas ang kaskas at mas klaro. Parang may gumagapang. Gusto kong sumigaw, pero pinigil ko ang sarili ko. Dahan-dahan kong nilapag si Baby Joaquin sa kama at kinuha ang kutsilyo sa kusina. Tinawag ko ang asawa ko. Ginising ko agad. Nagkatinginan kami at alam naming pareho na may masamang presensya. Pumunta siya sa labas. Habang ako'y naiwan sa kwarto, hawak-hawak ko si Joaquin. Nagsindi ako ng kandila at nilagay ko yun sa harapan ng pinto. May nakapagsabi kasi sa akin dati, takot sa apoy ang mga nilalang ng dilim. Narinig ko ang mister ko sa labas. Sumisigaw, binabato niya ang bubong. Tapos, bigla niyang sinabi may naaninong gumagalaw sa may puno ng mangga. Malapit sa kwarto namin. Hindi siya sigurado kung ano, pero hindi tao ang kilos. Lumipas ang ilang minuto at unti-unting tumahimik ang paligid. Kinabukasan, nagpunta si Mang Lando, ang albularyong kapitbahay namin. Tiningnan niya si Joaquin at habang hinahaplos niya ang noo ng anak ko, bigla siyang napamura. Inaamoy na siya kagabi, aniya. Hinahanap-hanap ng aswang ang dugo ng mga sanggol na bagong silang. Doon ako nanginig. Nagpahid siya ng langis sa pusod ni Joaquin. Nilagyan niya ng bawang at asin ang bintana. Sinabihan niya rin kami na palagi daw dapat may baso ng tubig na may kalamansi sa tabi ng crib. Pantaboy sa masasamang espiritu at aswang. At ang pinaka nakakapanindig balahibo nang sabihin niya na hindi lang iisa ang aswang sa baryo. Sabi niya, nagsisibalikan na naman daw sila dahil may mga bagong silang na sanggol. Simula noon, palagi na kaming alerto. Hindi na kami basta-basta natutulog na walang proteksyon sa paligid. Wala na ring naririnig sa bubong, pero kahit na wala na ang tunog, ako mismo ang makakapagpatotoo. Minsan hindi mo sila nakikita, pero ramdam mo na nariyan sila. Hanggang ngayon, tuwing sumisilip ako sa bintana ng 10 oras ng gabi, palagi akong nagdarasal na hindi na sana sila bumalik para kuwanin ang anak ko. Hindi ko na mabilang kung ilang sanggol na ang nailigtas ko. Ilang gabi na rin akong hindi mahimbig na nakakatulog. Pero sanay na ako. Ito ang pinili kong landas. Ang maging bantay laban sa mga nilalang na matagal nang gumagala sa gabi. Mga nilalang na hindi lahat ay naniniwalang totoo. Pero ako, alam kong totoo sila. Ako si Lando. 68 taong gulang, albularyo ng baryo ng San Miguel. Nagumpisa ang lahat ng bata pa ako. Apo ako ng isang babaylan, si Lola Puring. Bata pa lang ako, pinapatinginan niya ako sa apoy, sa dahon, sa anino ng gabi. May mga bagay daw akong kayang makita na hindi nakikita ng karaniwang tao. Hindi ko agad naiintindihan noon. Pero nang mamatay ang isang buntis sa baryo, dahil sa hindi maipaliwanag na pagdurugo, at nakita ko ang itim na usok na lumalabas sa kanyang dibdib habang siya ay nilalamayan, doon ko napatunayan may mga bagay na hindi mo matatakasan. Isang gabi, tinawag ako ng isang kapitbahay. Ang anak daw niya, ilang araw nang nilalagnat. Walang ubo, walang sipon, pero may lagnat. Parang sinusunog ang katawan, ganun ang init.
Pumunta agad ako, bata pa lang, 2 buwang gulang. Pagdating ko sa bahay, dama ko agad ang bigat ng paligid. Hindi na ako nagtaka, may aswang na naman. Kinuha ko ang langis na may ugat ng dalakit, isang halamang inaalay noon sa mga engkanto, at pinahid ko sa pusod at noo ng bata. Nang haplusin ko, nagbula ang langis. Alam kong may nakaamoy ng dugo ng sanggol. Napatingin ako sa bubong. Tahimik, pero ang mga pusa sa paligid nagsisiksikan sa ilalim ng bahay. May kulisap na parang sinasadya ang tunog, mahaba, malakas. Tunog na parang huni ng paniki. Alam kong hindi ako pwedeng magtagal. Nilagay ko agad ang pantaboy, pinaghalong bawang, asukal na pula, at itim na kandila sa 4 na sulok ng bahay. Sa isang sulok, pinasigaw ko ang ama ng bata. Dapat marinig ng nilalang na hindi ito bahay ng takot. Tapos, inutusan ko silang maglagay ng baso ng tubig na may 3 kalamansi. Isa ito sa pinaka-epektibong pangontra. Di lang para sa aswang, kundi para rin sa anumang espiritong nagbabalak pumasok. Noong gabing yun, wala nang umiiyak, tahimik, pero hindi ako umalis. Tumambay ako sa may puno ng mangga. May hawak na itak at putot pagi. May nararamdaman akong malamig na ihip ng hangin, kakaibang lamig, at nakita ko sa ilalim ng punong iyon ang isang pares na mapupulang mga mata. Hindi siya lumapit, baka dahil nakita niya ako. Kinabukasan, pumasok ako sa gubat, sa likod ng baryo. Doon ko nakita ang ilang patak ng dugo sa mga dahon, itim, malapot, at may bahid ng amoy na parang sunog na karne. Alam kong hindi ito dugo ng tao, ito ay dugo ng isa sa kanila. Baka nasugatan ko siya gamit ang dasal. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila naniniwala. Hindi sila araw-araw nagpapakita, pero naroon sila. Lalo na kung may bagong panganak, lalo na sa mga panahong mahina ang pananalig ng mga tao. Ako si Mang Lando, albularyo. Sa gabi, ako ang mata ng mga tulog. Hanggat kaya ko pa, hindi ako titigil. Kasi sa baryong ito, hindi lang tao ang kailangang bantayan. Minsan, ang pinakatahimik na gabi ay ang gabi na may nakamasid sa buong baryo.